pinakahuli, bago tayo magtapos, yung huling-huling, wala na yata si Sir Romel kasi nalobat na siya. Nalobat na. So, doon na tayo sa huling-huling talata. Ano nga yun? Unang Korinto, 16:2. Yan. Tingnan niya. Paborito din nila. Tinataya din nila yung ano nito, bahay at lupa. Oo. Kasama. Diyan, Pastor, kasama ng biyanan nila, inaya na rin nila. Pati yung aso nila, sinama na nila dito. So, eto, pakibasa nga, sir. Ayan. So, sabi rito, no? Asa na yon? Chapter 16, verse 2. Ayan. Ayun. Tuwing unang araw ng sanglinggo. Ito, Pastor, maliwanag, ha? Ayan tuwing naman. unang araw ng sanglinggo. Ako, tuwan-tuwa na naman sila rito. Kinikiliti na naman sila nito. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparyan ko. Ayan, sige, Pastor, kita mo na? Kita mo na. Mayroong may abuluyan. Pagsambayan, araw ng linggo. Taas no pa yan, Pastor, ha? Oo, talagang nilipat na talaga kasi abuluyan yan araw ng linggo. Anong masasabi mo dyan, sir? Ikaw naman ang bumanat. Tira-tira lang ako, sir. Sige. Una, mga kapatid, gusto kong mapansin ninyo, mga kapatid, sa talatang ito, pansinin po ninyo yung verse 1. Verse 1. Kasi maganda ito, Angat ko lang, Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal. So, ang context ay tungkol sa ambagan ng mga banal. Ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. 2. Tuwing unang araw ng sanglinggo, bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng ambagan pagparyan ko. So dito, mga kapatid ko, makikita ninyo, ang punteriya ng usapan ay tungkol sa ambagan para doon sa mga banal. Na si Apostol Pablo ay lilikom ng halaga para pantulong nila. Actually, pantulong ito, Pastor Cesar, sa kagutom na nangyari noong panahon yun. Oo. Yan. At itong binabanggit dito na bawat isa sa inyo magbukod na magsimpan, ang ibig sabihin yan, Pastor, ay maglaan maglaan ng halagang makakaya. Ayan. Para pag dumating na yung lilikom, ay tawag dito naka-ready na. Mas madali nang gawin. Ngayon, isa pa sa gusto kong mapansin ng ating pong mga kaibigan, na dito kasi sa isang salin ng Biblia, sa Darby Bible, gusto kong makita rin ninyo. On the first day of the week, let each of you put by at home. Yeah. So ito, hindi gagawin sa kapilya. Hindi po ito gagawin sa loob ng sinagoga. Kundi ang sabi, sa kanilang tahanan. Actually, Pastor, walang pagkakatipong nangyari dito Hindi ito, bawat individual na tahanan, magbubukod na magsimpan ang bawat isa. Yun ang ibig sabihin dyan. May pinalilitaw ng iba dyan, Pastor, kasi noong unang panahon, nagkakatipon din sila sa bahay-bahay. Yes, nagkakatipon sila sa bahay-bahay. Pero hindi sa pagkakataong ito ng gawa 20 talatang, unang Korinto 16:2. Ito ay individual. Individual ito na ang bawat tahanan maglalaan ng isang halaga. Mag-preserve sila sa kanilang ng halaga para pagdating ng lilikom ay naka-ready na. Wala itong kinalaman, Pastor, sa pagkakatipon na iniisip nila. Yan, sa araw po ng unang araw ng sanglinggo. Diyan muna ako, Pastor. Tama yung sinabi mo, sir. Wala naman nakalagay ditong nagtitipon sila. Actually, sulat ito ni Apostol Pablo para ihanda yung mga abuloy para sa mga banal. Para sa
abuluyan sa mga banay sa may hirap sa Jerusalem. Sa verse 3, pabinasa natin, at padating ko, ang sino mang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may misulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Yun. Hindi po ito church fund kung babasahin niyo yung buong chapter 16. Yan po ay mga tulong ito sa mga may hirap na kapatiran sa Jerusalem, sa Macedonia, at sa mga iba't ibang lugar na may hirap yung mga kapatid. Hindi po ito abuloy na ginawa. Hindi po abuloy na ginawa sa pagpupulong. Nagtakda ng araw na nalilikumin yung mga ambaga ng mga banal. Anong araw yun na ang sinuggest ni Apostol Pablo, tuwing unang araw ng sanlinggo, magbubukod sila ng pera nila. At naitalakay na nga ni Sir, doon daw sa bahay. Alam ko, binasa pa yan ng isang mangangaral Kastila pa yung binasa niya. El Casa doon ang sinabi. Bahay yun. Bahay ang tinutukoy doon. Hindi, meron dito sa aking Reina Valeria. Hindi sa sinagoga. Tingnan natin kung meron ito sa dito sa translation na pang wala na, nasa kotse na ako para maka-charge. Habang si Pastor, habang hinahanap mo, Pastor, okay. Ibang translation ito. Pero merong mga translation katulad ng sinabi nyo, yung binasa nyo, at saka yung confraternity version, yung sa Katoliko. Nakalagay din po doon ay sa bahay o sa house. Mga kanya-kanyang bahay. Na madaling sabi mga kapatid, hindi ito patunay na may pagpupulong. Actually, yung word na pagpupulong, wala nga dito Wala, Wala yung word na pagpupulong. Although may mga translation na may naglagay ng ganun, pero hindi po out of Greek yun, Sa ibang translation, merong salitang pagpupulong, pero ang ginamit ay upang hindi magkaroon ng pagtitipon. Ngayon, isa pa sa ibig sabihin, that day, Go ahead. That day, hindi talaga gathering for worship about Sabbath. So, kasi alam naman natin na even in the Bible times, in the Old Testament, nagkakaroon palagi ng famine. So, ibig sabihin, noon pa lang may pandemya na. May kagutom. They need ayuda at that time. At saka, yung gather dyan, Pastor, sa ibang translation, actually, yung gather dyan, hindi tumutukoy yan sa mga tao. Kundi doon yan tumutukoy sa mga pera. Sa pera. Kasi yung ginamit sa Greek ay thesaurison. Yan ay pagtitipon tungkol doon sa salapi. Kaya nga, dito sa bagong version, Pastor, yung Pinoy version, na bagong labas ngayon, ang nakalagay ganito every Sunday, yan, magtabi kayo ng pera. Depende sa kinita niyo. Tapos ipunin ninyo yun para di ko na kailangang mangolekta pagpunta ko dyan. Yun yung gather doon yung pera. Hindi yung tao. Kasi nga, ipapadala si Pablo dyan, o kaya may dadaan dyan, o si Pablo mismo, kunin na yung inipon nila na tuwing unang araw ng San Linggo. Pero wala ditong worship, walang dito na nagkukuha ng mga sa mga sumasamba, wala. Yun ay dagdag ng mga nag-iisip ng ganyan. Kaya isa sa mga misinterpretation pa nila dyan, Pastor, akala nila sa kapilya yan kasi naglilikom ng ikapu. Hindi po paglilikom ng ikapu ito, Pastor, At saka sa ibang churches naman, sabi, kita mo, naglalagak sila ng mga handog. Yan. So, ito kagaya ng nabanggit natin, wala itong kinalaman sa pagtitipon sa loob ng kapilya. Ito ay espesyal na abuloy na gagawin ng mga lingkod ng Diyos, pantulong doon sa mga kapatid na nangangailangan ng tulong sa kagutom na nangyayari sa Jerusalem. Opo, yan po, napakaliwanag po ng Kasi kung hindi klaro po kasi, kaya ang ginagawa nila pag hindi ganong maliwanag yung talata, nag-i-insert ng ng kanilang kaisipan sa talata para itayo yung kanilang sariling kanya.
Pero maliwanag naman po sa mga talata na walang sinasabing pagpupulong. Kung hindi, ang sinasabi dito ay koleksyon. Kasi nga, ito nga, yung pinag-aaralan natin, yung mga tinalakay mo sa yung mga video, sir. Yung kanilang understanding, yung kanilang sitwasyon ngayon na 2020 na iniisip nila na may nagkukolekta ng mga hindi naman ganun sa panahon nila. Na merong may inaano sa harapan mo na parang sulo na ilalagay mo doon yung pera. Hindi ganito ito, kapatid. Hindi ganyan hindi nga ganun yung style na pagpupulong sa panahon nila. Hindi ganun ang paraan ng pagkolekta ng mga bagay-bagay. So, malayo po talaga, hindi ito patunay. Hindi. So, ibig sabihin, Pastor, wala na namang ito palang, hindi ito kampi na, itong talata ito, hindi pala pumapanig sa kanilang iniisip, Pastor. Opo, wala silang hahihita sa talata na ito dahil dito patunay. Kundi ito ay isang patunay na meron na rin pandemya noon, may tagutom na rin noon, may mga problema na rin yung mga kapatiran, at sila nagkukolekta-kolekta na rin ng mga tulong. Pansinin niyo, tulong ito, hindi para ipalaganap ang mabuting balita, kundi tulong sa mga mahihirap. Ang pagkakaiba to sa mga koleksyon sa mga sir, mga nabahaan, sunugan, parang ganun din itong koleksyon na ito. Kasi sa panahon yan, Pastor, nangyari yan sa panahon ni Emperador Claudio yan nangyari yung kagutom na yan. Kaya kailangan yung tulong ng mga kapatid na nakakaluwag sa buhay. Iyon mga kapatid, napakaganda po ng ating ginawa. Si Pastor ay may sinasabi, kaya lang medyo mahina yung signal, nangungungi siya. So, ayan po yung 8 talata. Opo, minsan hindi naririnig. Pero yun, magsalita po kayo ulit, baka marinig na. Hello po. Ako, nawawala-wala. So, patuloy na lang tayo. So, hello, mic test. Ayan, nadidinig na po. Hello, test. Okay po, okay. Kaya po napakahalaga ang tinatawag natin na homiletic. Kasi kapag bagamat nakabasa tayo ng isang talata, pero hindi po natin nabasa yung buong nilalaman, ay maaari tayong makasampong ng problema na pag-asa. Hermeneutics, Hermeneutics. Kahit na kaayusan ay maring kalituhan dahil natin ng kalaman. Iyon nga mga kapatid, maraming salamat Pastor Romel sa iyong karagdagan. Na muna, nawawala ako. Okay. So yung pag-aaral po ng Biblia, panoorin po, sinasuggest ko panoorin niyo yung mga videos ni Sir Fernando dyan tungkol sa hermeneutics. Ang dami yan, ang haba ng series na yan, hanggang 10. Wala pa, hindi pa nga tapos. Nasa 20 mahigit na. Pero yung series mo na yan, ng hermeneutics. Maganda po 'yan, panoorin niyo. Kita niyo nung hinimay-himay natin yung talata, lumilitaw talaga na wala. Yung 8 talata na ating pinag-aralan, mga kaibigan na mga kapatid na nakikinig diyan sa live stream namin, din po sa mga aabutin ng mga replay nito, nakita ninyo po na wala po talagang ebidensya. Lahat na yan, basta yung 8 talata, wala po tayong nakita na pinabanal o nilipat yung kabanalan mula Sabado patungo sa Linggo, sir. Ikaw naman, sir. Inaanyayahan ko, Pastor, yung atin pong mga taga-subaybay at susubaybay na na kung sila mayroong katanungan o reaction tungkol dito sa ating ginawang pagtatalakay, pwede silang maglagay dyan sa comment section, Pastor, para sa susunod nating pagkakataon, atin namang bibigyan ng daan. Pero dito sa 1 Corinthians 16, verse 2, katulad po ng naipaliwanag na sa atin ng iba't iba nating mga kasama dito sa platform, ay nagsasabi at hayag na nakikita natin, walang anumang pag-uutos na magkaroon sila ng pagpupulong ng unang araw ng sanglinggo. At makikita ninyo ang ating Panginoong Hesus din, wala na po sa langit, tapos na yung araw ng kanyang pagkabuhay, pero mapapansin ninyo sa talatang ito, yung unang araw ng sanglinggo, Pastor Cesar, ay hindi ginamit
na pagpupulong dahil nabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ng araw ng Sunday. Ano? So Yan. still na Sabado pa rin, ano? At o Sabat pa rin ang kanilang pinagkakatipon. So ito po yung maliwanag nating nakikita dito, Pastor Cesar. So maliwanag po sa Biblia na walang utos po, ano? Oo. Hindi nag-utos si Jesus, hindi nag-utos yung mga alagad. At wala akong sino mang mataas na tao sa iglesia ng nasa Jerusalem, yung mga unang nagtatag ng iglesia, ng church. Walang nagsabi na linggo na yung araw na dapat nating Correct. gawing banal o ipanghilin. Actually, marami kaming mga ebidensya, hindi lang nga natin ilalagay na kasi maubos sa oras natin, na susunod na lang. pinalitan lang yon o nilipat lang sa ibang araw yung kabanalan ng Sabado. Hindi talaga siya normal na nilipat ni Jesus. Kaya nga po yung mga nangingili ng araw ng linggo ngayon, mga kapatid, katulad ng binasa ni Sir kanina, ni Sir tungkol ni Cardinal James Gibbon, maaari mo daw basahin ang Biblia mula Genesis, yung unang aklat, hanggang sa pinakadulo sa Apokalipsis. Wala kang mababasa kahit isang linya ng talata na nagpapabanal sa araw ng linggo. In vain yan, wala ka talaga makikita yan. Binasa na nga natin lahat. Wala tayong nabasa, mga kapatid. So, ang ano nga rito, Pastor, ano, yung kanilang mga authorities, ano, especially dito sa ating mga kaibigang Roman Catholic, na yung kanilang authorities nagsasabi, wala, ano, pero mapapansin niyo, taliwas pa rin yung mga membro. Nagtataka nga ako, sir, may mga defenders pa sila. Tatanggol pa nila na, ano daw, legal yun, bagay na yun, ako. Kaya dapat mag-isip yung mga membro o mga kaanib ng iglesyang nababanggit natin, ano. Pero actually hindi naman tayo nakapokus, Pastor Cesar, sa ating mga kaibigang mga Catholic, ano, kundi sa lahat ng mga humahawak na Protestant denomination na nagkaroon ng maling interpretation tungkol sa mga talatang ito. Hinihimok natin sila na muli nilang pag-aralan ang mga talatang nabanggit natin, ano, at kapag nakita nila yung katotohanan ito, magbalik loob sila sa isang tunay na pananampalataya, Pastor Cesar. Kaya nga po, tinatalakay natin lagi dito sa diskusyon sa doktrina, yung mga doktrinang mga kontrobersyal at mga nakikita natin na maliwanag sa Biblia pero hindi po sinusunod ng karamihan, mga kapatid at mga kaibigan namin nakikinig. Yung sa amin lang po ay ipaalam sa inyo. Hindi naman namin po kayo sinasabing gayahin nyo kami. Pero hindi po namin ma-attempt sa aming sarili na hindi namin sabihin sa inyo ang katotohanan. At para naman kung makita nyo ang katotohanan ay go where the evidence leads you. Saan ka ba dinadala ng mga ebidensya ng Biblia? Doon ba sa mali o doon sa tama? Iyon. Maniwala kayo sa hindi, may nagtatanggol na mga tao na pinatutunayan nila na ang araw ng linggo ay sinasabi ng Biblia na dapat na nga natin ipangilin. Na sa ating nabasa, sir, yun nga, ang pinaka-primary na kanilang understanding, dahil nabuhay ng unang araw ng linggo si Jesus Christ, yun na daw yung 8th day na araw na banal na dapat na tayo magtipon. Yun na daw ngayon yung 3rd commandment. Ewan ko lang kung saan nababasa sa Bible yan. Wala na pong nababasang ganyan sa Bible. Yan ay tradisyon o invento lang ng mga tao. Correct. At wala tayong mababasa, Pastor, ano, sa Biblia na iniutos, kagaya ng binabanggit mo kanina, na iniutos ng ating Panginoon sa mga alagad na ituro ninyo na linggo na ang pagkakatipong banal o pangingilin, hindi na Sabado kasi linggo ako nabuhay. Ano? Walang ganon. Walang ganon, Mars. Walang ganon, Mars. Even yung mga alagad, ano, Pastor Cesar, ano, hindi rin nagturo ng ganitong kaisipan. Kundi lumitaw lamang ito sa dito na lang ito sa mga panahong ito lumitaw, Pastor Cesar, ano? Pag-aaralan natin yan. Pag-aaralan natin yan sa ibang pagkakataon. Ibig sabihin, during apostolic age, walang pangingiling naganap sa araw ng linggo. Alien yan sa lahat. Alien yan sa mga alagad. Di nila alam yan, alien. Si Pastor Romel, biglang lumitaw. Nagkaroon yata sa signal. Pa-share screen ulit. Tapos pakibasa na lang ni Brother Fernan. Baka ngungo ko eh. Sige.
mapabasa akong maganda rito. Mga galing ito sa mga kaibigan natin ng mga Protestants, and Pwede na. napakaganda ng sinasabi tungkol diyan. Sige po, sige Basa po. po, Brother Fernan. Maliit. Okay, basahin ko na lang. Sabi dito, Kumakita. sabi dito ni Charles Bach sa Theological Dictionary about Sabbath, Sabbath in the Hebrew language signifies rest in the seventh day of the week. It must be confessed. So pagdating sa Sunday, sabi niya, ni Clovis Chapel, 10 Rules of Living, page 61, the reason we observe the first day instead of the seventh is based on no positive command. One will search the scriptures in need for authority for changing from the seventh day to the first. Sabi naman ng Presbyterian, April 19, 1883, the Christian at Work, some have tried to build the observance of the Sunday upon apostolic command, whereas the apostles gave no command on the matter at all. The truth is, so soon as we appeal to the litera scripta or literal writing of the Bible, Sabbatarians have the rest of the argument. Sabi naman ng Anglican, Isaac William, Plain Sermons on the Catechism, Volume 1, where we are told in the scriptures that we are to keep the first day at all. We are commanded to keep the seventh, but we are nowhere commanded to keep the first day. The reason we keep the first day of the week holy instead of the seventh is for the same reason that we observe many other things, not because the Bible, but because the church has enjoined it. Yeah. Sabi naman ng Episcopal, Toronto Daily Star, October 26, 1949, the Bible commandment says, on the seventh day thou shalt rest. That is Saturday. Nowhere in the Bible is it laid down that worship should be done on Sunday. Sabi naman ng Baptist, Pincel, isang editor, Christianity Today, November 5, 1976, there is nothing in Scripture that requires us to keep Sunday rather than Saturday as a holiday. So yan yung mga account ng mga Protestants recognizing there is no authority from scriptures na yan ay talagang day. Yan, At saka, yan, Pastor, binabasa lamang natin yan, hindi dahil yan ang pundasyon ng ating pananampalataya, kundi isa yan sa mga nagpapatotoo o tumitistigo na tungkol dito nga sa ating pinag-aaralan na hindi kailanman iniutos na ipangilin yung araw ng Sabat katulad na kanilang iniisip, Pastor Romel, Oo, so mga kapatid, napakaliwanag, tambak-tambak na tayo ng ebidensya na hindi talaga matibay yung araw ng linggo. So pag-aaralan natin sa susunod, ano ba nangyari? Kinabahan ako kay Pastor Romel, kala ko babasahin lahat ng mga churches Buti pinutol niya, di ba? Oo, dami. Marami din akong ganyan nakasulat dito pero hindi ko na muna, special muna yan kasi kapag baka naubos na yung bala natin pero malinaw yun, yung binanggit ni Pastor Romel. Pero maliwanag yun mga kapatid na hindi kami nag-iimbento. Yun sir, hindi tayo nag-iimbento. Hindi lang tayo nagsasabi noon. Merong mga hindi natin kapananampalataya na ganun din yung sinasabi nila na kahit basahan mo yung Biblia, kahit ano pang gawin mo talaga, kahit hindi tayo ang magsabi, kahit ibang tao, yun talaga ay totoo at tama. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. So, yan po, mga kapatid. Meron ba kayo nakitang tanong sa tingnan nga natin sa ating comment section sa ating sige para natin, baka merong bago tayo magtapos. Meron pa tayong 5 minutes. Natin may tanong ba? Nakaabang yung pusa. Tanongin mo yung pusa. Walang nag-comment. Walang nagko-comment. Wala, Okay. Wala pang nagko-comment. Kung may mag-comment man, babasahin na lang natin mamaya. At pilit nating sasagutin sa mga susunod Siguro napuputol yung boses mo, Pastor Romel.
So sa 5 minutes na yan, anong masasabi ninyo? Sige, kunin na natin. Tigda 2 minuto, bawat isa. Siguro mag-i-invite na lang ako, Pastor, ano? At Sige po, sige po. magpa-plug, okay lang ba? Oo, kasi No problem, no kapiraso na lang naman. Oo. So mga kapatid, ay patuloy niyo po kaming subaybayan dito sa ating programa sa diskusyon sa mga doktrina. Ano ho? At katulad yan, nung nabanggit ni Pastor Cesar, bisitahin niyo rin po yung aking YouTube channel. I-type nyo lang po Fernando Camacho Jr. Ayan, lalabas na po doon yung ating magagandang mga inilaang paksa, no? Tungkol sa hermeneutics at sa iba't iba pang mga tawag dito, mga pag-aaral, no? Yung hermeneutics natin ay nasa 20 mahigit na episode yun. At madadagdagan pa yon kasi ina-expect ko nga na aabot pa ito ng 80 episode, Pastor Cesar, ano? Ginagawa natin ito parang in layman's term na mauunawaan ng mga nagsusuri, nag-aaral ng Biblia sa ikatatagpo nila ng katotohanan at ikapagpapalapit sa paanan ng ating Panginoong Diyos, no? Then subaybayan din po ninyo yung aking channel, mga kapatid, yung Facebook page, ano, yung Back to the Truth Ministry. Yan, mag-ano po kayo dyan. At yung atin pong mga kasama rin na mga Facebook page nila and YouTube channel ay subaybayan din po ninyo, mga kapatid. So, ayan naman po muna siguro, Pastor Cesar, at pinasasalamatan natin yung mga kasalukuyan natin kasama na nanonood ngayon. So maraming salamat po sa mga nakapakinig ng live at saka dun sa recorded. Maraming salamat po sa mga panahon na pinagkaloob nyo. Inimbitahan ko din kayong panoorin po yung mga videos ko sa discussion sa mga doktrina YouTube channel. Kapag may pagkakataon po itong usapan namin na ito, gagawan ko po ng video at ilalagay ko din doon para mapanood ninyo po. Kung hindi nyo mapanood dito, mapapanood nyo po doon sa YouTube channel. So yun lang po. Pastor Romel, anong masasabi mo? Negative. So kung wala na si Pastor Romel, tayo po ay magpipray na. Pangunahan po tayo ni Sir. Sige po, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Samahan po ninyo kamay. Let us pray. Mahabagin po naming Diyos, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pag-antabay sa programang ito. Salamat po sa karunungan nagmumula sa inyo, sa banal na Espiritu, na patuloy na kumikilos upang ang salita ng Diyos at katwiran ay maipalaganap sa buong sanlibutan. Saan man mapadpad amang banal ang mensaheng natalakay ngayon, hangad namin na tumimo ito ng malalim at lumago sa kanilang puso. Panghawakan nila at gawin ding gabay ng kanila pong pananampalataya samantalang kami ay naghihintay sa inyong ikalawang pagbabalik. Patawad po amang banal sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakasala. Dalangin din namin ang amin pong mga kababayan, na mga kapatid na patuloy na nakikipagpunyagi sa kinakaharap naming mga pagsubok sa buhay. Mga suliranin, gayon din ang pandemyang ito. Patuloy niyo po kaming gagawing matagumpay at ipagkakaloob din po ang kalusugan. Sa mga kaibigan po namin na nasa banig ng karamdaman, amin din pong inilalapit sila sa inyong na hipuin po ninyo kanilang mga hipuin po ninyo sila at ipagkaloob ang kagalingang nagmumula sa inyo upang sila ay makasama namin sa isang masiglang paglilingkod po sa inyo. Muli po amang banal, maraming salamat po sa inyo pong mabuting kalooban na ninanais ninyo ng katotohanan ay makita rin ng iba pang mga nagsusuri ng Biblia. Muli po amang banal, binabalik namin ang aming pasasalamat at ang aming walang mapagsidlang papuri sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.